Pinagpag ni Nati ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng pakikipagharutan at kulitan sa dalawang bata na pinuno ng malalakas na irit at tawanan ang sulok ng kanilang silid. Hindi pwede na maging matamlay siya nang dahil lang doon. Hindi rin siya ang maninikluhod at dito ay manlilimos ng atensyon at panahon. Tama ang kanyang kuya Nick, makakaya't makakaya niya rin yun. Iniwan ka na naman ba ng mommy at daddy mo dito, Nixa? Tanong niya nang mahuli niya ito ng kanyang mga bisig at mahigpit na niyakap. Hindi niya ito pinakawalan na pinaulanan ng mga halik. No, tita Nati. Dito lang daw po kami kakain ng dinner tapos uuwi rin kami ng Batangas. Tumangutangulang si Nati. Wala namang problema kung manatili lang doon ang pamangkin. Sanay naman siya na nandoon ang bata. Nagpapaalala lang ito sa kanya ng bagay na hindi naman dapat pero ayos lang. Ayaw mo bang dito matulog? Lambing niya na mariiki na iling ni Nixa. Bakit? Hindi naman kita aawayin at paiiyakin na. Tabi ka sa amin ni Brixton. Nilingon niya pang anak na excited na rin. Hindi ba Brixton? Gusto mong makatabi si Nixa sa pagtulog. Marahan namang tumango doon si Brixton na yumakap na. Saka na tita Nati kapag nandito na si Lolo Governor. Tinikom na lang ni Nati ang kanyang bibig. Kinakalimutan niya na ang tungkol kay Gaston tapos hetong pamangkin niya at ipinapaalala yun sa kanya. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito na parang wala siyang narinig na sinabi niya. Dinaan na lang niya yon sa muli pang pangingiliti sa dalawang bata. Hindi nagtagal ay minabuti ni Nati na bumangon na at ayusin ang kanyang sarili. Nakakaramdam na rin siya ng matinding gutom dahil marahil nalagpasan na siya ng lunch. Maya-maya pa'y bumaba na sila. Karga niya si Brixton habang nasa likod naman niya si Nixa. Naka-piggyback. Nasa kusina na noon si Nick, Chris at ang kanilang mga magulang. Inaayos na ang kanilang kakainin sa tulong ng mga servant. Oh, mabuti naman at gising ka na. Akala ko on diet or matinding na fasting ka. Biro ng kanyang ina nang makita si Nati na kababa na doon. Ay mali, akala ko wala kang ganang kumain ng kahit na ano. Tumawa lang si Nati at nilapag pa ang kanyang dalang mga bata sa upuan. Hindi pinansin ng ina na alam ni Nati kung anong nais nitong ipakahulugan kung ano. Malamang ay may kinalaman kay Gaston. Bumawi lang ako ng tulog, mommy. Anong diet? Nagpa-fasting o walang gana? Sa payat kong ito, gagawin ko pa ba ang mga bagay na yon? No way. Hintayin mo, ma'am, kapag 3 meals ang kakainin ko ngayon. Tinawanan na lang sila ng mga nakarinig doon. Habang kumakain sila ng hapunan, ay ibinalita na ni Nick at Krisa ang magandang additional na blessing sa pamilya nila. Gaya ng inaasahan, natuwa ang buong pamilya sa balitang yon ng kanilang nalaman. Napatayo pa ang mag-asawang Bentacourt na hindi makapaniwala habang namamangha. Matagal na rin nilang inaasam na muling madagdagan din sila. OMG! May kapatid na si Nixa. Sinati na parang biglang nawalang dinaramdam na sarili niyang problema. Nakatuon ng kanyang buong atensyon sa hipag na namumula na ang buong muka. Yap, Nati. Oh my, congratulations. Anito pang nailagay ang magkabilang palad sa magkabila niyang pisngi. Excited na rin ang emosyon na nakalarawan sa kanyang mga mata. Nilibot niyang mga mata sa paligid. Totoong natutuwa siya sa may mga bagong baby na sa kanilang pamilya. Masayang masaya siya sa kapatid. Hindi ko na mahintay na may bagong baby na sa ating pamilya. Paano ba yan ngayon, Nixa? Balik niya sa pamangkin na abala sa pagkain katabi si Brixton. Halatang hindi nito pinagtutuunan ng pansin ng mga sinasabi ng matatanda dahil nakafocus siya sa kanyang pagkain. Kapag lumabas na ang bagong baby, hindi na ikaw ang favorite baby ng mommy at daddy mo, pati ng lola at lola mo dito, lalo na kung boy and baby. Siyempre ang bagong baby na makakatanggap ng maraming love. Okay lang ba yon, ha? Sinundyan niya pa yon ng mahabang pangasar na halakhak upang galitin ang pamangkin niya. Napatigil na sa pagkain si Nixa, nasalitaan na ng lingon ng kanyang mga magulang. Biglang semeryosong mukha nito na para bang kasinungalingan ang pinagsasabi ng kapatid ng kanyang ama sa kanya. Nati, papaiyakin mo na naman ba ang bata? Saway ni Mrs. Bentacourt na makitang reaksyon nito. Ikaw talaga, napagdiskitahan mo na naman ang pamangkin mo. Huwag mong gawing mali ang interpretasyon.
Umisip ang lalo si Nati, hindi pa natatapos ang pangungulit sa kanyang pamangkin na nakatigil pa rin. Gusto niya itong asarin pero syempre, ayaw naman niya marinig ang kagaya na baka sa malakas na iyak. But don't worry, Nixa. Kapag hindi ka na nila favorite at feeling mo hindi ka na nila love, lapit ka lang sa akin, sa pinakamaganda mong tita Nati. Bakit? Dahil ikaw pa rin ang number one favorite na pamangkin ko. Kahit na ilang baby pang dumating. Hindi ko magiging favorite ang baby na parating. Unless mas maganda siya o mas gwapo siya kagaya ni Brixton. At natalbugan na ang pagiging cute mo. Pahabol niya pang-asar. Kumibot-kibot ng labi ni Nixa na ang buong akala ng lahat ay iiyak at magalboroto dahil sa pamimiko ni Nati. Ngunit sumugat lang sa isang malaking ngiti ang kanyang manipis at mapulang labi. That's okay, Tita Nati, for me. Kung hindi na akong favorite, palagi naman akong paborito ng lolo governor ko. Napalabi na si Nati. Alam na alam talaga ng pamangkin niya kung paano niya ito gagantihan sa pang-aasar. Kung paano nito patatahimikin ang kanyang bibig. Ano, na back to you ka ngayon ng pamangkin mo, Nati. Sinik na malakas pang humalakak na makitang reaksyon niya. Sige, asarin mo pa si Nixa. Napuno ng malakas at masayang tawanan ang kanilang hapag nang dahil sa ganting yun ni Nixa sa tiyahin. Nagpatuloy sila sa masayang salo-salo. Hindi na muli pang binanggit ang pangalan ng gobernador. Nabuksan ni Nick ang usapin tungkol sa pagpapatayo nila ng orphanage para sa mga batang maagang naulila at walang matuluyan. Hindi naman yun hinadlangan ng mga magulang. Sinang-ayunan din iyon ng kapatid niyang si Nati. Kapag wala akong trabaho, pwede kaming pumasyal doon ni Brixton. Mungkahi ni Nati na excited na rin. Kami rin, si Krisa na nilingon ng kanyang hipag. Sabay na lang tayo laging pumunta doon, Nati. Natapos ang hapunan yon na parang normal na hapunan lang. Hindi na sila nagpasya pang uminom. Matapos na ihatid ang mag-anak sa parking lot ay umakyat ng muli ng silid si Nati kasama ang kanyang anak na si Brixton. Hindi pa siya inaantok pero gusto niyang tumambay na sa silid. Wala siyang lakas at gana na lumaboy-laboy pa ng mansyon. Hindi na rin niya tinignan ang phone upang muling mabigulang. Masasaktan lang ako ulit. Lingit sa kanyang kaalaman na hindi na siya matitiis pa ni Gaston na tikisin. Nag-send na to ng message ng pangangamusta. May missed calls pa siya nang hindi mag-reply si Nati. Huminga ng malalim si Gaston habang nakatanaw sa malayong mga ilaw ng city proper. Kinailangan niyang magsigarilyo upang pakalmahin ang sarili. Binalak at puntahan ng kanyang mag-ina sa mansyon ng mga Bentacourt. Nais na kumbinsihin nitong sumama na sa kanya at alukin ang kasal. Ngunit syempre hindi siya pwede magpabigla-bigla sa magiging desisyon niya sa buhay. Kinabukasan na nagawang makita ni Nati ang message ni Gaston paggising niya. Saglit lang siyang natuwa dahil bigla na lang niyang naalala ang pagtitikis nito ng mga nakarang araw sa kanilang mag-ina. Para kay Nati ay marapat lang na parusahan niya si Gaston. Umismit siya kahit na hindi niya kaharap ang lalaki. Piniling hindi pansinin ang mga message ng gobernador. Binuksan niya lang ang mga yon. Ilang beses na binasa habang halos mapunit ng mga ngiti sa labi niya. Pakiramdam niya ay nagwagi na siya. Muli pang umirap ang kanyang mga mata sa kawalan ngunit may halo ng kilig yon. Nung kang replyan niya ang message nitong wala namang kabuluhan para sa kanya. Habang nasa kanyang trabaho ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Nati ang laman ng mga message ni Gaston. Nangangamusta lang naman ito. Nag-aalala? Kung nag-aalala siya, sana ng gabing yon tinawagan niya na ako. Hindi kaya tinext. Ilang beses niyang inisip na mag-reply kaya siya. Kinakamusta rin kasi nitong anak nilang si Brixton. Nais lang niya sabihin na ayos lang naman ang bata. Ngunit matigas ang puso niyang kabilang ng bahagi ng utak niya ay ayaw na sumang-ayon sa gusto niya. Perpekto na sana halos ang araw niya dahil nai-imagine na niya ang paghihintay na ginagawa ni Gaston sa message niya. Plano rin niya na mag-reply na siya mamaya pag-uwi niya. Yun nga lang ay bigla siyang nainis at nabura ang kasiyahang nakabalot sa katawan niya. Nang bago mag-uwian ay makita niya doon ang lalaki hindi niya inasahang makikita niya. What are you doing here, Peter? Don't tell me na akong sadya mo ko kaya ka nandito ha. Lumapad pa ang mga ngiti ng lalaki nang makitang iritasyong lumarawan sa mukha ni Nati. Chill lang, ang sungit mo naman Natalia. Malamang may kaibigan ako nagtatrabaho dito. Napanguso na si Nati. Imposible ang sinasabi nito. Sigurado siya na 100% na siyang pake ng lalaki doon. Natatandaan niya ang huling usap nila noong
Huli silang magkita ng lalaki. Nakita sila ni Gaston at inangkin pa siya nitong babae raw niya kung kaya alam niya ang pakay doon ni Peter. Medyo nangilabot pa si Nati nang maalalang tagpong yon. Nanunuot sa pandinig niya ang boses nito. Sus, wag nga ako Peter. Alam ko namang nandito ka para mas busitin ako. Tinawanan lang siya ng lalaki na sumunod na sa kanya. Lumabas ng noon si Nati upang magtungo sa cafeteria ng kumpanyang pinapasukan. Hindi naman sila nakaagaw ng pansin. Normal ng mga kagaya nitong bigatin doon. Isa pa kilala rin naman siya na minsang naging kaibigan ng lalaki. Kaya malamang iwalang sino man na magtatanong kung ano man ang kanilang relasyon. Hindi rin alam sa trabaho na may anak siya. Alam ng pinaka-head nila at boss pero yung mga mabababang posisyon ang tanging alam ay single pa rin siya. Hindi rin pala kaibigan si Nati sa mga katrabaho kaya madalas tong maging solo ng lunch, snacks at kung ano-ano pa. Kilala siya ng lahat pero hindi niya kapalagayan sila ng loob doon. Wala kang kasabay kumain? Anong nangyari sa napapalibutan ng maraming mga kaibigan at tagahanga noon ng isang Natalia Bentacourt ha? Hindi ako makapaniwala. Ang dami talagang nagbago sa'yo. Hindi siya pinansin ni Nati kahit na nakabuntot pa rin ng lalaki. Nagkunwari siyang walang naririnig. Patuloy itong nagsasalita habang nakasunod sa kanya. Pinagkibit lang naman yun ng balikat ng babae. Hindi mo talaga ako papansinin? Sige, ipagkakalat ko na lang dito na boyfriend mo ko. At napapreno na doon sa paglalakad si Nati na patungo ng table, dala ang tray ng tasa ng kanyang kape at tinapay. Masama ng tingin na nilingon niya ang lalaking mas lumapad pang ngisi dahil nakuha nitong kanyang atensyon. Puno ng pagbabanta ang mga titig niya kay Peter na wala namang epekto. Hindi mo yun pwedeng gawin, Peter. Taken na nga ako. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Tinaasan siya ng isang kilay ni Peter. Halata sa mukha nito hindi pa rin siya pinapaniwalaan. Nino, ni Governor Barcelo? I doubt it, Natalia. Mukhang hindi naman kayo okay ng lalaking yun. Nilagpasan siya ni Nati na halatang napipikon na sa presensya ni Peter. Naupo na siya sa malapit na salaming wall ng cafeteria, kung saan hindi niya napapansin ang kahinahinalang lalaki na panay ang kuha ng larawan nilang dalawa ng kausap niyang lalaki. Naupo naman si Peter sa kanyang harapan kahit na hindi niya ito inimbitahan. Inilapag ang paper bag na kanyang bitbit sa gilid na hindi rin alam ni Nati kung ano ang laman. Hindi siya interesado doon. Pinagsalikop ng lalaki ang dalawa niyang kamay at pinatong na doon ang muka. Mata niyang tinitigan si Nati na wala namang pakialam sa ginagawa niya. Inalis nito sa tray ang kape at sinimulan ng kainin ang kanyang snacks. Ni hindi tinapunan ng tingin si Peter na pangisi-ngisi pa rin sa kanyang harapan. Bagamat na alibadbaran na, hindi pa rin niya to pinuna doon. Grabing pinayat mo ha, kung hindi ko lang alam na mayaman kayo. Iisipin ko may gumutom sa'yo ng ilang taon kung kaya ka pumayat ng ganyan. Kitang-kita ang cheekbones mo. Ang lalim din ng mga mata mo, parang lagi kang puyat. Munti ka nang isipin na may kumidnap sa'yo't ngayon ka lang nakatakas. Umikot ang mga mata ni Nati na malakas na ikinahagalpak ni Peter. Titig na titig pa rin sa mukha ni Nati. Hindi siya nagbibiro doon. Ganun ang interpretasyon niya sa itsura ng kaharap na babae. Ginutom to. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Pagkaraan ng ilang sandali ay tanong ng muli sa kanya ni Nati. Total hindi rin naman niya ito maitataboy at halata na wala rin namang planong umalis ang lalaki na nasa harapan niya. Mabuti pang kausapin niya na lang. Nandito ka ba dahil nalaman mong dito ako nagtatrabaho? Tigilan mo nga ako, Peter. Hindi kita papatulan. Taken nga ako. Pinagkibit ng balikat lang ni Peter na parang walang pakialam sa mga sinasabi ni Nati. Gusto na sanang sabihin ni Nati na may anak na siya para manahimik na ito't lubayan siya. Ngunit paniguradong kakalat yun doon na parang apoy. Tamad pa naman siyang mag-explain. Mas mabuti na ilayo na lang niya ang tungkol sa kanyang anak. Malalaman niyo ng lahat kung ipapakilala sila ni Gaston. Malamang, ayaw naman niya magkaroon ng issue at maging mainit siyang topic ng mga kasamahan dahil mabilis na uminit ang kanyang ulo. Pihadong makikipag-away siya lalo kapag may hindi siya magandang narinig na comment sa kanyang anak. Masaya na siyang nagtatrabaho ng tahimik sa kumpanya. Okay na rin yun. Sige, taken ka pero hindi ka pa naman kasal. Kayang-kaya ka pang makuha. Muli pang umikot ang mga mata ni Nati na sa kalahati na ng basong kape niya. Ubos na rin ang tinapay. Oras na matapos na siya, lalayasan na talaga niyang lalaking ito na walang kwentang kausap. Hindi mo ako kailangang puntahan dito't buntutan.
If you want na makausap ako, sana after work na lang. Ani pa ni Nati na biglang naisip na paniguradong hindi lang yun ang unang beses na gagawin ni Peter, kaya uunahan na niya. Workplace ko to, pakigalang naman. Narinig mong sinabi ko, Peter? Parang hanging dumaan sa pandinig ni Peter ang mga salitang binitawan ni Nati. Wala rin siyang panahon na pakinggan ito. Gustong-gusto niyang makita ang pagkapiko ng babae na para sa kanya mas naging hot sa kanyang paningin kahit na manipis ang katawan nito. Nananatiling malakas ang appeal. Saka himala na nakamove on ka na sa hipag ko. Hindi mo ko mauuto. Ayoko na maulit yung nangyari sa amin ng gago kong ex-fiancé, kaya pwede ba? Huwag mo kong madiskartehan yung bulok mong paraan. Bakit Peter? Kasi alam mong hindi mo magagawang matalo si Kuya Nick at maagaw si Krisa sa kanya? Humagalpak na ng tawa si Nati nang makita ang pagbabago ng hilatsa ng mukha ni Peter. Oh well, wala ka naman talagang panama sa kapatid ko. Walang wala. Alam kong likaw ng bituka mo. Sa halip na magpaliwanag si Peter ay mas ininis lang niya si Nati sa kanyang naging sagot sa kanya. Tama ka Natalia, hindi ko nga makakayang talunin ng kapatid mo. Kaya naman ang kapatid na lang niya ang kukunin ko at gagawin ko siyang bayaw. Basa pa rin ni Peter sa kanyang labi na animo ay sigurado. Gusto nang mapabunghalit ng tawa ni Nati doon. Hindi siya makapaniwala at hindi rin maintindihan si Peter na bigla na lang nagkagusto sa kanya. Napaka-imposible talaga ng bagay na yon. Lalo na't alam niyang dati pa'y patay na patay ito sa kanyang hipag na si Teresa. Kung ganun, ang plano nito ibig sabihin ay nais lang siyang gamitin ng lalaki. Para ipakitang kaya niya siyang makuha. Aba, ang hinayupak, siya pala. Pagiging ipokrita man pero medyo kinilig si Nati. Naisip na kahit may anak na siya may nabubulag pa rin pala sa kanya. Yun nga lang ay kung hindi niya talaga ito kilala, ay baka sakali pa siyang mabola ng lalaki. Tigilan mo nga ako niyang mga padali mo. Hindi mo ako mauuto. Iba na lang ang diskartehan mo. Bakit ayaw mo? Just give me a chance. Bingi ka talaga. Malamang ayoko dahil tigan na nga ako. May mahal na akong iba. Taken my foot? Kung taken ka, edi sana alam ng lahat ng girlfriend ka ni Governor Gaston Barcelo. Parang kang sagot ni Peter na biglang nasa pulang puso ni Nati. Para siya nitong binalian ng pakpak. Napawi ang ngiti doon ni Nati. Sa tingin ng babae na kapag sinabi niyang secret lang yun, hindi lalo maniniwala. Saka secret nga ba? Kabobohan niya talagang naging desisyon noon na mahalin ng matandang yun. Ganun pa man, hindi na yun gaanong masakit. At least meron siyang Brixton ngayon. Paano ko alam? I did some research, Natalia. Niwala ang pangalan mo sa mga babaeng na link sa kanya o doon sa mga pangalan na naging dating kasintahan niya. Wala ka doon. Kaya stop using him at sabihin taken ka na. Alam ko naman nakakontsabo mo lang yun noon para layuan ka ng mga lalaki. Utos ba yun ng kapatid mo? Malamang tiwin siya ni Krisa. Naku, baka mamaya mahulog nga yun sa'yo. Tinasa ni Nati si Peter ng kilay. Medyo nasaling ang kanyang damdamin sa sinabi nitong wala ang pangalan niya sa listahan ng mga babaeng na link sa gobernador. Parang ang unfair naman nun, naisip niya. May anak sila tapos wala siyang bakas na minsang naging magkarelasyon sila. Parang nakakababa naman yun ng dignidad niya. Para tuloy gusto niyang tawagan si Gaston at walang humpay na awayin. O bakit gulat na gulat ka? Tama ko no? Hindi naman talaga kayo ni Governor Barcelo. Ang tanda na kaya noon. Hindi ko maatim na papatol ka sa ganong katandang lalaki. Ikaw na sariwang-sariwa, Nati. Nasaktan pa si Nati sa mga sinabi ni Peter patungkol kay Gaston. Kung makamatanda naman to, hindi naman sobrang tanda ng lalaki. Saka siya lang na batang tatawag sa gobernador ng matanda. Hindi siya pwedeng laitin ng ibang tao, lalo na ni Peter. Ginagalit itong loob niya. Pinapainit ang bunbunan niya. Kahit na matanda na yon, gwapo pa rin naman. Hindi kagaya ng ibang kakilala ko dyan, bata pang edad pero mukhang matanda naman. Huwag mo nga siyang laitin, hindi hamak na gwapo yun sa'yo. Napaawang ng bibig ni Peter, ilang sandali pa'y muli siyang napangisi ng nakakaloko kay Nati. Oops, natamaan ka ba? Medyo lang namang haggard ka. Ang layo rin ng mukha mo sa edad mo. Pero hindi talaga ikaw yung tinutukoy ko ha, pero mabuti ning medyo umilag ka at baka masapul ka. Pagkasabi nun tumayo na si Nati dala ang mga kalat niya. Naiwan naman si Peter na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ganun pa man ay nagawa pa rin niyang ngumiti dahil mas lalo siyang na-challenge kay Natalia. Na-challenge na makuha ito, gustong gusto niya ang magaspang nitong ugali. Bibigay ka rin sa akin, ang kailangan ko lang gawin ay muling kunin ang loob mo. Alam mo namang gusto mo rin ako, may gusto ka rin sa akin.
Himas pa ni Peter sa kanyang baba. Nagawa mo nga noon na makipaghalikan sa akin. Siguro nga kung hindi ka lang nahimasmasan, baka naging mag-asawa na rin tayo. Tahimik na naikuyom ni Gaston ng kanyang mga kamao na makitang mga larawan ni Nati ng isa-isang ilahad yon sa harap niya ng private investigator. Makakuha ito nitong larawang babae sa mga araw na pinapasundan niya ito ng lihim. Hindi na siya muling nangulit kay Nati nang wala siyang matanggap na reply sa message na ipinadala niya. After ng malalang sagutan nila, hindi rin to nag-callback kahit na nakita nitong tumawag siya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan doon. Peter Balboa, I knew him. Hindi mo na kailangang i-briefing pa ako ng pagkakilala niya. He was Nati's colleague before. Puto ni Gaston. Itinikom ng private investigator ang kanyang bibig, lalo pa na makita niyang wala sa mood ang gobernador. Mababakas sa mukha nito ang matinding selos kahit na sabihin kaibigan lang ang lalaki. Ano po bang gusto niyong gawin, Governor Barcelo? Itutuloy ko pa po ba ang pangangalap araw-araw? Yes, please. Naging problemado pa si Gaston ng mga sumunod na araw sa report ng investigator dahil sa muling natamaan si Nati na nakikipag-date doon sa lalaking nakita niya noon. Hindi lang si Peter ang nalilink ngayon sa kanya at may mga ilang personalidad pa na hindi nakakatulong sa gobernador na makampante. Pwede naman niyang ipatigil ang pagpapaimbestiga sa kanya araw-araw kaso mas lalo siyang nabahala. Ano bang problema, Gaston? Ilang araw ka nang palaging aligaga dyan. Hindi pa rin ba tapos ang problema? Hindi pa yan nagagawa ng paraan? Akala ko ba okay na? Binayaran mo ng mga kapamilya nila. Bakit parang mas stress ka yata nitong mga huling araw, Gaston? Sunod-sunod na rat-rat ni Doña Josefina. Isang umaga nang mapansin ng pangangalumata ng anak at talatang hindi nakakatulog ng dumaang gabi. Nagangat na ng tingin si Gaston sa ina. Pilit na ngumiti. Ayos lang ako, mama. Aaminin niya hindi siya pinapatulog ni Nati. Lalo na't panay ang labas nito kung hindi kasama si Peter ay ang kadate naman ito ng kanyang kasama. Wala naman silang masamang ginagawa, ngunit nag-aalala si Gaston dahil paano kung magawang ibaling ni Nati ang atensyon niya sa kanila. Paano na siya? Ang ina ba ng anak mo ang may gawa niyan sa'yo? Bakit hindi mo na lang kasi siya muling suyuin? Okay naman siya, kahit na mukhang magaslaw at maarte. Matatanggap ko siya, Gaston.